Quacom. Talagang kaya po umattend dito si Tatay Digong, ang tansya niya, to expose, no, na maling-mali. Maling-mali itong ginagawa ng Quacom at ang dami pong naka-realize. Sa totoo lang, no, habang noon po, habang nanonood tayo ng Quacom, ang akala po natin, ha, sa totoo lang po, ang akala natin, all powerful sila. Pag kumontra ka sa kanila, contempt eh. Ngayon po, in-expose po sa kanila ni Pangulong Duterte. Yung threaten lang po ni Pangulong Duterte, ano to? Ano ba to? Ikaw ba ay kay Brosas, di ba? Tatayo ako kay Brosas niya ba sinabi? Tatayo ako dito at uuwi na ako. Eh pwede palang gawin ng isang resource person yun. Tandaan po nyo, hindi po sila mga suspect. Sila po ay resource person. Makakatulong po sila yung mga iniimbitahan para sa ginagawang batas. Gumagawa po sila ng batas eh. No, yung Kongreso, ang dami po, 'di ba yung sinabi ni Pangulong Duterte kung paano niya barahin? Are you trying to investigate me? Sinabi niya rin doon kay Gutierrez, yung isa sa mga batang Quacom, mga young guns, no? Because we are in bakit mo ko tinatanong 'yan? Kahit kilala ko 'yan, napaalala lang natin kahit kilala ko 'yan kung sino yung mga pito na kahit totoo 'yan, sabi ni Tatay Digong, kahit totoo 'yan, na may pito kong DDS sa Davao, sino ka para magtanong sa akin? You are putting them and their family in danger. Sino ka para tanungin ako niyan? Sampal po sa kanilang lahat yan, lalo na po sa mga abogado. May maganda po rito. Ito pong attorney Neil Abayon, no? Napakinggan ko lang. Hindi ko po alam, malamang hindi to DDS kasi hindi ko pa siya nakikita no? Pero kahit hindi po siya DDS, dahil siya po ay attorney, naipagtanggol niya po yung mga ginawa ni Tatay Digong. No, unang punto yung sagutan nila. Mag-brief lang po tayo rito kasi gusto ko tong mga attorney. Halos lahat po ng attorney, no? Pabor po kay Tatay Digong ngayon. Halos lahat hindi ko sinasabing lahat. Siguro majority ng attorney sinasabi tama yung mga ginawa ni Tatay Digong sa Quadcom. Okay, ang ganda na sinabi nila sa sagutan ni Brosas at ni Tatay Digong. Tama si Tatay Digong. Hindi mo pwedeng pasagutin ng yes or no yung resource person. Kaya nga resource person eh. Ang dami po talaga nalantad dito, no? Ang galing mo, Tatay Digong, yung pag-attend mo, marami kang nilantad dito na kahinaan nitong yung kahinaan po nitong, sabi po niya, di ba yes or no, hindi po pwede yun. Kasi resource person. Si Neil Abayon po, attorney Neil Abayon, yon. Ikalawa, yung sinasabi, nagpipilitan nito ni anong pangalan nito? Ni Luistro, na pinaamin niya si Tatay Digong sa kasalanan via yung conspiracy, 'di ba? Kasi gusto niya pang papirmahin si Tatay Digong eh. Kahit daw pumirma pa si Tatay Digong na pananagutan niya, no? Hindi pa rin po 'yun uubra pagdating po sa korte. So lahat po, kahit aminin lahat yan ni Tatay Digong, mahigpit po lalo na po sa mga capital offense, murder, no? Hindi po pwede, kinakailangan nyo rin po, hindi po, attorney Neil Abayon, hindi ko po kilala kung sino to eh. Ngayon ko lang to nakita. Pero maganda yung mga paliwanag niya no? Mahigpit po yung korte pagdating po sa pagtanggap ng, kala nyo ba pag inamin okay na? Hindi po, kinakailangan pa rin po matibay na ebidensya na iharap kayo. Alam nga naman si Tatay Digong yung magharap ng ebidensya. Ni pangalan nga eh. Walang binabanggit si Tatay Digong kahit ilan pa yung aminin niya. Pinatay ko yan lahat. Ni pangalan nga eh. Wala pa rin pong
binibigay na pinatay si Tatay Digong. Kaya yan po, no? Yan pong pangyayari na yan na etong Quadcom, na-expose lang po talaga sila. Na talagang mga walang alam sa batas tong mga taga-Quadcom. Pero attorney, eto lang po, no? Dahil sila yung mga abogado, tong mga attorney na to, iisa lang po yung kanilang pinupunto, no? Lahat po ng mga sinabi, ni Tatay Digong na pag-amin, hindi po yan pwedeng gamitin sa kanya pagdating sa actual na korte. 'Di ba? Yan yung sinasabi ng karamihan ng attorney na lumalabas sa TikTok, Facebook, tsaka sa YouTube. Bibihira po yung attorney na sumang-ayon kay Luistro. So lahat po yan. The Quadcom cannot put Goodman down in the first place. Their approach is inquisition, far from what they claim is an aid for legislation. Correct. No? Hindi po obra na yes or no. Kaya mali po pala yung ginagawa nila na yes or no lang ang pwedeng isagot. As a resource person daw po, ang ganda ng paliwanag, no? Kaya ka resource person kasi inimbitahan ka dahil ipinagpapalagay na makakatulong ka yung expertise mo. Kaya ka inimbitahan dahil expert ka. Makakatulong ka sa mga gumagawa ng batas. Paano mo may papaliwanag yung expertise mo kung yes or no lang ang pwede mong isagot? Ganda ng punto na yan. Kaya magmula ngayon, hindi na po sila pwedeng magtanong na yes or no lang. Pwede po nilang na ako ay resource person. Kinakailangan nyo ko, inimbitahan nyo ko sa pag-aakalang makakatulong ako sa ginagawa ninyong batas. Paano ako makakatulong kung yes or no lang? Ang ibig sabihin ni attorney, no? Ang ibig niya sabihin, conclusion yung tinatanong nyo eh. Resource person siya, tutulong siya sa paggawa ng batas. Kaya pala sila dapat nag-iimbita ng mga resource person. Hindi po para sumagot na yes or no. Hindi po ba? Okay. Malupit si Yes Topacio. Alam nyo, eto marami po, lalo na po yung mga kakamping at mga dilawan at kasama lalong-lalo na po yung mga BBM supporters, no? Sa totoo lang po, napakarami po hangang-hanga ngayon. Hangang-hanga po ngayon sa bago po nilang idolo. Wala pong iba kundi si Attorney Luistro, no? Ang ganda po ng sinabi rito ni Yes Topacio. Alam niyo naman po, sabi ko nga may magaling pala yung abogado diyan bakit never heard, no? Sabi ko nga si Luistro nagmumukhang magaling po dahil pag ang kasama mo sa Kongreso ay makakatulad ni Dan Fernandez, ay magmumukha ka talagang matalino. Wala kang magagawa, magiging mukha kang matalino dahil kay Dan Fernandez ka pero ito po, sampal po to sa mga humahanga kay Luistro. Ang sabi po ni Yes Topacio, no? Luistro is the kind of person. Gayahin natin Ito po, kung si Luistro po magsasalita nito, ganito po. Hindi, wag na. Luistro is the kind of person that you will think as very smart. Ulitin natin. Luistro is the kind of person that you will think as very smart if you are not smart. Iyon po yun Sa Tagalog, hindi po ako nagsabi nito. Ang nagsabi po nito, magaling na abogado. Sigurado tayo dahil lagi natin nakikita to sa mga sikat na mga kaso, no? Si Topacio. Sabi ni Topacio, itong si Congressman Luistro, ay ang uri ng tao na
aakalaing mong napakatalino, no? Kung ikaw ay bobo. Intindi, no? Kung ikaw ay bobo, ha? Aakalain mo na matalino si Congressman Luistro. Ang sakit naman yan. Pero, kung kabilang ka ron sa mga matatalino na tao, alam mo na siya ay bobo. Direkta po natin kinot yan mula po kay Attorney Topacio. Ito naman po, si Alice Go. Alam po ninyo, no? Ang tagal po nating inimbestigahan. Ang tagal po natin na si Alice Go po ay parang kung makikinig ka kay kung si Senator Hontiveros lang po ang pakikinggan natin, para pong parang si Alice Go parang demonyo, no? Anak ng demonyo, di ba? Lahat ng kasamaan alam, parang ganun, pinakamasamang taong nabuhay sa Pilipinas, parang ganun yung gusto nilang palabasin, no? Yung pala ipapa-deport lang. Akala ko ba ang mga kaso niyan panghabang buhay na pagkakakulong? Bakit ipapa-deport lang? Ang malupit pa nito, pinaglalaban pa ng abogado, ayaw pa magpa-deport. Mahirap nga yan kung yan ay Pilipino. Kung yan po ay si Sherwin Gatchalian na nga no? Si Sherwin Gatchalian na nga na may tatay na Gatchalian. na pinaniniwalaan ng marami na siya yung may-ari nung number 7 na tumawid dun sa EDSA. Mga privilege ba? Okay, anyways, si Gatchalian nga nagpapatunay na bata pa yan, dito na nag-aral. Itatapon nyo saan? Saan bansa? Kung hindi naman residente yan dun. Sa kawalan po nila, no? Kasi syempre pag napawalang sala yan, naintindihan nyo po ba? No? Malamang sa malamang mapawalang sala yan. Paano pag napawalang sala yan sa tingin nyo? Di ba i-interviewin yan? At malalaman nila na yung kapalpakan nila Hontiveros na pinasama lang ng pinasama tapos wala naman palang matibay na ebidensya laban sa kanya. Actually, ang pinakamatibay lang naman na ebidensya ayon sa aking pagkaunawa na siya ay hindi Pilipino. Biruin nyo, tagal nating inimbestigahan, sabayan labas bala, hindi lang siya Pilipino. Okay.